Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, "Sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig." Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon. Ngunit sinulsula ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan. Gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalaya sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon, at sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit saay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid and happy Saturday! May tanong ako sa inyo. Ano ang mga pinakahahanap mo sa buhay? Marami tayong mga gusto. Siyempre, nandyan yung mga panlabas, yung trabaho, pera, magandang pamilya.
reputasyon, di ba? Maganda yung mga bagay na yan. Pero napapansin natin na may mga taong tila bagang meron na sila ng lahat. Pero bakit parang hindi pa rin sila masaya? At dito natin masasabi, no, na tama nga yung sinabi ni San Agustin, na lahat tayo ay merong puwang sa ating puso, na kahit meron na tayo ng lahat, meron pa ring puwang na ang Diyos lamang ang makakapuno. At yan siguro yung sinabi ni Felipe sa ating ebanghelyo ngayon. Tinanong niya si Jesus, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Na para bang nandyan na nga si Jesus, pero hindi pa niya nakikita ang Diyos kay Jesus. Ano nga ba ang pumipigil sa atin para makita natin ang Diyos? Puntahan natin ang ating unang pagbasa. Si San Pablo ay nangangaral at napansin ng mga Hudyo na napakaraming mga hentil ang sumusunod sa kanya at sa mga disipulo. Kaya anong sinabi dito? Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang makapal na tao na sumusunod kay San Pablo. At itong inggit na ito, dahil dito, sinabi ni San Pablo na hindi na sila mangangaral sa mga Hudyo, bagkus ay mangangaral sila ngayon sa mga hentil. Tignan niyo po ang pagkakasalungat ng dalawang ito. Ang mga Hudyo, naiinggit, nagagalit, meron silang yabang sa kanilang puso, kaya hindi nila makita ang Panginoon. Samantala, ang mga hentil, bukas na bukas ang kanilang puso at isip, kaya tanggap na tanggap nila ang Panginoon, si Jesus bilang Diyos at Panginoon. At kaya yun siguro ang mungkahi at mensahe sa atin sa araw na ito. Ano? Katulad ng pagtatanong ni Felipe, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Yan din siguro yung tanong natin. Lord, napakarami ko ng mga bagay sa mundong ito, pero ipakita niyo naman sa akin ang Ama. Siguro, tulad ng nangyari sa mga Hudyo, huwag sana tayong magaya sa kanila. Tanggalin natin ang yabang, ang galit, ang inggit sa ating puso, at nawa, kung bukas ang ating puso, ay makikita natin sa likod ng maraming nangyayari sa ating buhay na kapag narito si Jesus, narito rin ang Ama. Kaya mga kapatid, idalangin natin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama na sa likod ng maraming nangyayari sa aming buhay, sana ay maalis namin sa aming puso ang galit, ang inggit, ang yabang, para tulad ng mga hentil nung sinaunang panahon, tunay naming makita si Jesus na tunay na Diyos na nagliligtas sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat.